Lumapit na nga si Ling Yuyo kay Wu Jing para simulan ang kanilang laban. Nag-usap-usap naman yung mga kaklase nila Yang Chen, at sinasabi nila na sigurado na sila na matatalo na si Wu Jing, dahil si Ling Yuyu daw ay number 1 sa kanilang klase. Nakatingin lang naman sa kanila si Yang Chen at sa isip-isip niya, na si Shihu daw ay tinalo ni Wu Jing kahit hindi ginagamit ang kanyang espada, kaya sigurado daw siya na walang laban si Ling Yuyu dito. Naghanda na si Ling Yuyu at naglalabas na ng kanyang asul na enerhiya. Natuwa naman si Wu Jing sa pinapakitang tapang ni Ling Yuyu, kaya sinabihan niya ito na karapat-dapat daw itong kalaban para gamitin ang kanyang espada. Naiabangan naman dito si Ling Yuyu, kaya naghanda na siya ng isang pag-atake. Pinakawalan niya na ito patungo kay Wu Jing, at kung tawagin niya ito ay folding wave palm ko. Hindi naman nakaramdam ng takot dito si Wu Jing, at hinugot niya na ang kanyang espada, at ginamit ang pinagmamalaki niyang atake, na Sword of Terror. Na kung saan naglabas ito ng maraming patusok na enerhiya. Nabahagya naman itong kinagulat ng ating bida, at nagsalpukan na nga ang kanilang pag-atake. Ngunit mabilis na pawalang bisa ang atake ni Ling Yuyu. At sa sobrang lakas ng Sword of Terror technique ni Wu Jing, tumagos pa ito papunta kay Ling Yuyu, na buong-buo niyang sinalo, na dahilan ng pagtalsik ni Ling Yuyu sa di kalayuan. Nagkaroon ito ng konting pinsala at tinanggap niya na ang kanyang pagkatalo. Sarkastiko namang pinasalamatan ni Wu Jing si Ling Yuyu, nalugmok naman ang mga kaklase ni Ling Yuyu. Habang si Yang Chen ay napangiti lang, habang binanggit niya sa kanyang isip ang Sword of Terror. Dagdag niya pa na hindi niya daw inaasahan, na ang batang palagi dating nasa likod niya, ay mayroon na palang apo. At 80,000 taon na daw ang nakalipas at hindi niya alam kung paano ito namumuhay, ngunit ngayon daw ay hindi niya na kailangan mag-alala. Napansin naman ni Wu Jing ang mga pagniting ginagawa ni Yang Chen, kaya dinuro niya ito at tinanong niya ito kung ano ang pinagningiti nito. Dagdag niya pa na kung may abilidad daw si Yang Chen ay labanan siya nito. Tinanong naman ni Yang Chen si Wu Jing, kung sigurado daw ba ito na gusto nito na labanan siya, habang may nakakalokong ekspresyon. Agad namang sumagot si Wu Jing, na wag na daw itong magsalita ng walang kabuluhan, at tatalunan niya na lang ito. Pumayag na nga si Yang Chen, at sinabi na makikipaglaro daw ito sa kanya. Nagsalita naman ang tatlong gunggong na ito, at sabi ng isa na ano daw magagawa ng basurang si Yang Chen kay Wu Jing. Sabi naman ng isa na pinapahiya lang daw ni Yang Chen ang kanilang klase. Dagdag naman ng isa na umuwi na lang daw ito at wag nang ipahiya ang kanyang sarili. Hindi naman na pinansin ni Yang Chen ang mga gunggong na ito, at mayabang niya na lang na sinabi kay Wu Jing, na gagamitin niya lang daw ang isang sanga ng puno bilang isang sandata. Na ikinagalit ni Wu Jing, dahil minamaliit daw siya nito, kaya nilabas na ni Wu Jing ang kanyang espada dahil sa galit nito. Napaisip naman si Ling Yuyu, na akala niya daw na hindi na si Yang Chen maglalako, dahil sa pagtulong niya dito nung nakaraan, pero hindi niya daw inaasahan na hindi pa din ito nagtino. Napatanong naman si Gu Fengxing kung ano daw ang nangyayari, at kung bakit ang confident daw ng ating bida. Nagpakawala na nga ng atake si Wu Jing, ginamit niya ulit ang pinagmamalaki niyang technique na Sword of Terror, pero sa pagkakataon na ito ay mas malakas na ito, dahil namuo na talaga ang hugis sibat ng kanyang enerhiya. Subalit hindi naman natakot dito ang ating bida, at sinabi pa nito na hindi daw ganun ang tamang paggamit ng Sword of Terror. Naghanda na nga si Yang Chen ng pag-ataking Sword of Terror gamit lamang ang hawak niyang sanga ng puno. Ngunit nang pakawalan niya na ito, kitang-kita na hamak na mas malakas ito kesa sa Sword of Terror ni Wu Jing. Sa kadahilanang may namuo talaga ditong sandatang sibat, na napapaligiran ng pinong enerhiya.
na ikinagulat ni Gu Fengxing at ni Ling Yuyo, pero mas ikinagulat ito ni Wu Jing, at napatanong na lang kay Yang Chen kung paano ito nakakagamit ng teknik na Sword of Terror. Ikinagulat din ito ng mga gunggong na nangmamaliit sa ating bida kanina. Napatanong na lang sila kung paano daw ni Yang Chen alam ang teknik na Sword of Terror, dahil ang Martial Arts Association lang ang nakakaalam nito. Dagdag pa nila na mas pulido pa daw ito sa Sword of Terror ni Wu Jing. Napatanong na lang din si Gu Fengxing kung kasali daw ba si Yang Chen sa Martial Arts Association, dahil mas nauunawaan pa nito ang teknik na Sword of Terror. Dagdag pa niya na kung posible daw ba na mas talentado pa si Yang Chen kay Wu Jiag. Maya-maya pa ay nagalit na nga si Wu Jing at naglabas ito ng lila at asol na enerhiya sa kanyang kamay, at sinabi nito na kung ano naman daw kung nakakagamit ito ng Sword of Terror, siya daw ay 5th class warrior at si Yang Chen ay 2nd class warrior lang, kaya kahit ito ay mas malalim ang pag-unawa sa Sword of Terror, ay hindi daw ito mananalo sa kanya. Sarkastiko namang tinanong ni Yang Chen si Wu Jing, kung sino nagsabi sa kanya na 2nd class warrior lang siya. Na ikinagulat na naman ni Wu Jing, at napatanong na lang kung ano daw ang ibig sabihin ng ating bida. Kaya naman naglabas na ng malakas na enerhiya si Yang Chen, para ipakita sa lahat na hindi lang siya 2nd class warrior, kundi 5th class warrior. Na ikinagulat na naman ng mga gunggong, at nagsaad na lang ang mga ito na 2nd class warrior lang daw si Yang Chen nung nakaraan, ngunit ilang araw pa lang ang nakalipas ay 5th class warrior na do agad ito. Nagulat din si Ling Yuyo at ang mga kaklase nito, at sinabi ng mga ito na magaling daw magtago ng lakas si Yang Chen, at basura lang sila kumpara dito. Sa isip-isip din ni Ling Yuyo na talaga daw pala na 5th class warrior si Yang Chen, at ang dami niya pa daw sinabi dito na kung ano-ano. Nagsaad naman si Wu Jing na ano naman daw kung 5th class warrior din si Yang Chen kagaya niya, siya naman daw ay nag-ensayo na ng Sword of Terror technique simula pagkabata, kaya hindi daw siya naniniwala na kaya siyang talunin ni Yang Chen. Kaya naman sumugod na ito kay Yang Chen, at ginamit na ang pinakamalakas na atake ng Sword of Terror na 6th form. At naglabas ito ng makapanindig balahibong asol na dragon, ngunit hindi man lang natakot dito ang ating bida. At mayabang pa nitong sinabi na kung ito lang daw ba ang lahat ng makakaya ni Wu Jing. Kaya naman inangat na ni Yang Chen ang hawak niyang sanga, habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya, at ginamit niya din ang atake na pinakawalan ni Wu Jing na Sword of Terror 6th form, Dragon. Na makikita natin na mas malaki pa ito sa atakeng Dragon ni Wu Jing, kaya naman mabilis lang ito walang bisa ni Yang Chen, at halos kayang-kaya pang kainin ng buo ang Dragon ni Wu Jing. Kaya naman napa-atras ito sa kadahilanang baka mahagap siya nito, at nang makadistansya na siya, ay napatanong na lang siya kung paano daw ito naging posible. Nagsaad din siya na sabi daw ng kanyang lolo na ang paggamit ng last form ng Sword of Terror, ay kailangan gumamit ng espada para magawa ito. Kaya paulit-ulit niya pading tinanong si Yang Chen kung paano niya ito nagawa. Sinagot na naman ito ni Yang Chen, na ang pag-iisip daw ng espada sa iyong isip, ang flower, ang damo, ang bundok, o kahit pa ang bato ay pwede maging espada. Nagsaad naman si Wu Jing, na gumamit lang daw si Yang Chen ng sanga ng puno, para magawa ang last form ng Sword of Terror. Dagdag niya pa na ang pag-unawa niya daw ay hindi kasing galing ng pag-unawa ni Yang Chen, kaya naman binitawan niya na ang kanyang espada, tanda ng pagsuko nito sa laban. Nagsaad naman si Yang Chen na kung sino daw ba ang nagsabi sa kanya na ang 6th form ay ang huling form na. Nagulat naman si Wu Jing at sinabi niya na sinabi daw sa kanya ng kanyang lolo, na ang 6th form daw ay ang huling form na ng Sword of Terror. Hindi naman na ito sinagot ni Yang Chen, at pinakita na lang dito ang 7th form, na tinawag niyang demon.
At ang 8th form na may lumabas na imahe ng isang matanda. At ang huli ay ang 9th form na tinawag niyang Destruction, at masaya niyang sinabi na ayun daw ang kumpletong form ng Sword of Terror. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Kakasimula pa lang ng ating YouTube channel, kaya hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para updated ka sa 2 episode upload natin everyday. Huwag mo din sanang kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga bossing. Nagulat na lang si Wu Jing sa mga nakikita niya, napaupo na lang ito at sinabing tinatanggap niya na ang kanyang pagkatalo. Hindi naman makapaniwala ang mga ito sa pagtanggap ng pagkatalo ni Wu Jing, at sinabi nila na ito daw ang unang pagkakataon na natalo ang Class 3, at lahat ng babae sa likod nila Ling Yuyu ay pinupuri si Yang Chen, na ang charming daw nito at ang gwapo. Nagsaad naman na si Gu Fengxing, na idinideklara niya daw na ang nanalo sa class exchange competition, ay ang Class 1, kaya naman nagtakbuhan na ang mga babaeng ito kay Yang Chen, nagpasalamat ang mga ito sa kanilang pagkapanalo, pinupuri siya ng mga ito at tinawag siyang gwapo. At nang makalapit ang mga ito sa kanya, dinikit nila ang mga mahihiwaga nilang bundok sa mukha ng ating bida, at nagsaad ang isa na walang tao sa kanila ngayon, kaya pwede daw silang mag-ensayo ng magkasama. Sabi naman ng isa na pumunta daw si Yang Chen sa kanila, at ipapakita niya ang bagong bili niya na swimsuit, kaya naman pinag-agawan siya ng mga ito. Hirap na ang ating bida at nagsaad siya na hindi na daw sana siya nakipaglaban kung ganito lang ang mangyayari. Subalit pagtingala niya nakakita siya ng dalawang bundok na nagkikintaban. At ito pala si Ling Yuyu, at sinabi nito kay Yang Chen, na kaarawan niya daw kinabukasan, kaya pinapapunta niya ito sa kanilang bahay para maghapunan. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin ang ating bida na naglalakad sa kalsada, na parang may pupuntahan ito. At sa isip-isip niya na totoo daw na ang lakas ay ang foundation ng lahat, dagdag niya pa na bago ang contest ay minamaliit siya ng mga tao, pero ngayon daw ay nasa kanya na ang lahat ng atensyon, na parang dati lang niyang buhay 80,000 years ago. Nakarating na nga ang ating bida at ang pupuntahan niya pala ay ang Martial Arts Association. Habang nasa tapat siya nito, sa isip-sip niya na ngayon ay naipakita na ang Sword of Terror sa lahat, oras na daw para makipagkita sa mga dating taong kakilala. Ang Martial Arts Association ay ang pinakamalaking association sa Konglan Continent. Ang mga qualified na tao na pwede lang sumali dito ay ang mga genius, kaya ang lakas at ang impluwensya lang ang pinakamahalaga. Patungo na sana dito ang ating bida, ngunit bigla siyang hinarang ng mga gwardya, at nagsaad ang mga ito na ang Martial Arts Association, ay hindi daw pinapapasok ang mga normal lang na tao. Nagsaad naman si Yang Chen, na gusto niya makita ang kanilang chairman na si Wu Shanhe, at ipaalam daw ito sa kanya. Nagsaad naman ang isang gwardya na kung sino daw ba siya sa tingin niya, dagdag pa ng isa na ang lakas naman daw ng loob ng ating bida na banggitin ang pangalan ng kanilang chairman. Sinabihan naman ang mga ito ni Yang Chen na binibigyan niya sila ng 3 minuto para ipaalam kay Wu Shanhe, at kung hindi ay makikita nila ang kahihinatnan nito, ngunit nagalit ang dalawa sa sinabi ni Yang Chen, kaya umatake na ang mga ito gamit ang kamao nila na pinapalibutan ng dilaw na enerhiya. Subalit bago pa man sila makalapit kay Yang Chen, ay napawalang bisa na sila nito gamit lang ang pagkumpas ng kanyang kamay, na may konting enerhiya, na dahilan ng pagtalsik nila sa loob ng Martial Arts Association. Pumasok na nga ang ating bida at habang naglalakad, nagsaad ito na kung bakit daw pinilit pa siya ng mga ito na gawin ito. At habang natatakot kay Yang Chen, sumigaw ito sa kanilang mga kasamahan,
na sabihin daw sa lahat na may pumasok sa kanilang association ng walang pahintulot. Na ikinagulat ng lahat, at nagtanong kung sino daw ang nagtangkang pumasok sa kanilang association. Papalapit na nga ang napakaraming gwardya sa ating bida, at sinabi ng mga ito na ang lakas naman daw ng loob niya na manggulo dito, at kung pagod na daw ba siya na mabuhay. Nainis naman ang ating bida at tinatanong na kung saan daw ba nanggaling ang mga taong ito, at nagsaad na gusto niya lang makita si ang kanilang President Wu Shanhe. Nagalit naman ang mga ito dahil sa pagbanggit ni Yang Chen ng pangalan ng kanilang president, at nagkaisa sila mabugbugin na ang ating bida. Nenas naman dito ang ating bida dahil mukhang mapapalaban naman siya, at lumabas na naman sa kanyang likuran ang kanyang imahe bilang si Emperor Yang Chen. Ngunit bago pa sila magsimula may taong dumating at pasigaw nito tinanong kung ano ang naririnig niyang mga ingay. Napatigil naman ang mga ito at lumingon sa taong nagsalita. Nagbigay-pugay sila dito at tinawag itong president, at nanghingi ng tawad sa nagawa nilang pang-iistorbo. Nagtanong ito kung ano ang nangyayari, at ang dahilan ng mga naririnig niyang ingay, agad naman sumagot ang isa, na hindi daw nila alam kung saan nanggaling ang taong ito, at kung bakit siya nito hinahanap. Dagdag niya pa na sinaktan nito ang kanilang dalawang gwardya, at kaya daw sila nandito para hulihin ang taong ito. Nang malaman ng president ang mga nangyari, ay sinabihan niya ang ating bida na hindi na daw mahalaga kung ano ang gusto niyang sabihin, dahil sinaktan niya ang kanilang gwardya ay mapaparusahan siya. Kaya inutusan niya na ang mga gwardya na hulihin ang ating bida, tumalikod na ito at balak nang umalis. Ngunit tinawag niya ang president ng Little Nose, at sinabi nito na napakarami na ang taon na dumaan, pero hanggang ngayon ay maikli pa rin ang pasensya niya. Na dahilan ng paghinto nito, tatanungin na sana siya ng president, ngunit pinatigil niya ito sa pagsasalita, at sinabing sa loob na lang sila mag-usap. Nagalit naman ang mga gunggong na gwardya, at sinabihan ang ating bida, na ang lakas naman daw ng loob niya para utusan ang kanilang president. Ngunit nagalit ang president at nagpakawala ng napakalakas na enerhiya, na dahilan ng pagtalsik ng mga gunggong sa hindi kalayuan, at sinaad ng president na simula daw ngayon, pag gustong pumasok ng ating bida sa kanilang association, ay lagi itong i-welcome. Agad naman sumang-ayon ang mga gunggong, at sa isip-isip nila kung sino daw ba ang ating bida para respetuhin siya ng kanilang president, dagdag pa ng isa na kung tagapagmana daw ba ito ng nakatagong pamilya. Maya-maya pa nakapasok na sila sa loob, at tinanong ni Yang Chen ang president kung bakit ayaw pa nitong umupo. Naiilang naman dito ang president dahil ito ang kanyang ama-amahan, at ang pinakamalakas na emperor 80,000 years ago. Nagsaad naman si Yang Chen na sa kanila daw apat na magkakapatid, ito ang pinakamatino at masunurin. Hinawakan ni Yang Chen ang balikat nito at sinabing lumaki na daw talaga ito. Naiiyak naman dito ang president at tinawag niyang dear father si Yang Chen, at sa wakas daw ay nagbalik na ito. Pinapatigil naman siya ni Yang Chen sa pag-iyak. Saad niya pa na nakakahiya daw pag nakita ng mga tao na ang isang matanda ay umiiyak na parang bata, at agad naman sumunod ito. Nagsaad naman si Yang Chen na ang Martial Arts Association daw ay ang kanyang sariling ideya, pero ang president ang nagtayo nito. Agad naman nagsalita ang president na kung hindi daw ito nagustuhan ni Yang Chen ay bubuwagan niya agad ito. Hindi naman sumang-ayon dito si Yang Chen, kaya iniba niya na ang usapan at tinanong na lang ang president kung ano na ang mga nangyayari sa tatlo niya pang kapatid. Agad naman itong sumagot na 60,000 years ago, ang kanyang eldest brother daw ay nagretiro na sa Hidden Mountain na may alias na medical sage. 40,000 years ago naman, ang kanyang second brother daw ay nagtatag ng Alchemy Association sa Shongshu.
At ang kanyang fourth brother naman daw, ay nag-travel kung saan-saan para maghanap ng malakas na kalaban, at kinilala bilang si Emperor Ming Chen. Nagalak naman dito si Yang Chen dahil nasa mabuting kalagayan din ang kanya pang tatlong anak-anakan. Sa isip-isip din ng ating bida na dati ay mga bata pa ang mga ito, pero ngayon daw ay mga matured na at mayroong dignidad. Tinanong naman din ni Yang Chen ang president kung kamusta naman din ito, at kung bakit daw ito nanatili sa ganitong maliliit na syudad. Agad naman itong sumagot na habang namumula ang muka, na 80,000 years ago daw nang nawala ang ating bida, ay naghanap silang apat na magkakapatid kung saan-saan, at sa hindi daw inaasahan nakahanap siya ng babaeng mamahalin niya. Natuwa naman dito ang ating bida dahil mukhang lumaki na talaga ang kanyang apat na anak-anak-an. Tinatanong naman ni President si Yang Chen, kung ano daw ang nangyari sa kanya. Tumugon naman si Yang Chen na marami daw nangyari at hindi niya may kukwento sa gantong maikling oras, kaya sinabihan niya na lang ang president na wag daw ipapaalam kahit kanino ang kanyang pagbabalik. Agad namang sumang-ayon dito ang president.